Nag-issue si Cecil ng tseke sa halagang 150,000 pesos upang ibayad sa halaga ng production cost daw ng souvenir items na balak niyang ibenta sa tindahan ng kanyang kaibigan. Ngunit isang araw ay nagulat siyang malaman na isasara na lang ng kaibigan ang pwesto nito. At bago pa maipakansela ni Cecil ang pagbabayad ng tseke, ang supplier niya ay naipa-encash na pala ito at nalamang tumalbog ang tseke dahil sa insufficiency of funds. Binigyan daw ng demand letter si Cecil na supplier niya upang palitan ang halagang nakasaad sa tseke. Ngunit dahil daw si Cecil ay kinakailangang humanap pa ng paraan upang maipon ang pambayad, isang taon ang lumipas. Noong Nobyembre na nakaraang taon, nakatanggap ng sabpina mula sa Office of the City Prosecutor ng kanilang lugar si Cecil. Dali-dali ay ibinigyan niya na kaukulang halaga ng tseke ang supplier niya. Nais malaman ni Cecil kung siya daw ba ay dedemanda pa ng BP22. Ayon daw kasi sa supplier niya, maaari pa rin siyang kasuhan dahil dapat daw maparusahan ang mere act ng pag-issue ng tumalbog na tseke. Cecil, nung ibinigay mo at tinanggap ng supplier mo ang halagang kapalit ng tseke, hindi na maaari pang matuloy ang kaso laban sa iyo. Nang magbayad ka, nasa ilalim pa lang ng piskalya ang kaso kung saan hahanapan pa lang ng sapat na dahilan kung dapat kang ang kasuhan sa korte. Kapag ang piskalya ay nakakita na ng tinatawag na probable cause, doon pa lang maisusumite sa korte ang kaso. Kapag ang kaso ay naisampa na sa korte, kahit na bayaran mo pa ang halaga ng tseke, ito ay huli na. Dahil sa mata ng batas, kinakailangan mo pang kasuhan ka upang itama ang pagtalbog ng tseke. Tandaan na ang aming opinyon ay limitado lamang sa mga impormasyong inyong ibinigay sa amin at maaari itong mag-iba, depende pa sa karagdagang detalye. Malaya po kayong makakakonsulta sa inyong napiling abogado. Patuloy po kayong mag-email sa ptv4newscenter@gmail.com. Attorney JJ Jimeno Atienza, ang inyong bisig ng batas.